Okay, start na tayo. Welcome guys sa ating live market update sa Discord. So date in ay March 31, no? So review natin yung previous market update last week, no? Kung ano yung market sentiment, fundamentals in play, no? And trade idea na share natin. So last week makita natin dito na nag-hold above sa 3,000 key level, no? Makita natin dito sa price point na ito is nag-hold siya dito. Makita natin na nag-bullish move dito, no? So dahil yan sa fundamentals, fear sentiment, no? Ilang weeks na tayo bullish bias sa gold market. So kung titingnan natin yung previous trade idea and market update natin since March 3, so since 2850 price level, no, bullish bias na tayo, no? So dapat alam natin kung bakit, ano yung main reason kung bakit tumataas ang value ng gold market, no? Makita natin nag-hold dito sa 2850 key level, break above sa key level, no? Makita natin nag-break above sa 2920 key level, and right now nag-pull back siya, no? Then makita natin nag-create ulit ng all-time high ang gold, no? Makita natin yung all-time high is nandito sa 3,130 price point, no, malapit dito. So price discovery na tayo sa gold price, no? And kanina may scalp trade tayo dito. Nag-scalp tayo ng buy. So if nag-hold ka ng trade dito sa buy position dito sa level na ito, makita natin nag-move siya ng 180 pips. So take note lang, if baguhan ka pa lang sa trading, so ang gold ay volatile, no? Ibig sabihin mabilis galaw, no? Hindi siya beginner friendly, no? Dapat may experience ka na sa market, no? So makita natin sa trading system, meron tayong buy signal sa 15 minutes time frame, no? Sa trading system, ito yung gamit natin for confirmation, no? And yung price ay below sa key level, no? Automatic key level to sa trading system sa MT4. May buy signal. So ito yung trade setup natin na maganda mag-buy entry. So nakapag-scalp tayo dyan kanina. So sa 5 minutes time frame na mag-buy tayo. And nakapag-scalp sell tayo dito. So depende kung ano yung trading style mo, pwede ka mag-hold ng trades, mag-scalp ng trades. So depende kung ano yung trading style mo. So ayan yung market update nangyari last week, no? So ano yung plan natin for gold, no? Prefer natin mangyari for this week is, so take note lang, submit lang muna natin para hindi mag-echo, no? Yung plan natin, no, since mag-end of month na, April na bukas or mamaya, so mag-create ito ng bagong monthly candle. Yung prefer natin mangyari is tumaas muna, then dun magkakaroon ng rejection and pullback move, no? So yung anticipation natin sa monthly candle is magkakaroon muna ng bullish move, or then dun magkakaroon ng rejection, then magbe-bearish move ang monthly candle, and dun natin anticipate yung pullback lower. Dahil kung titingnan natin sa market structure, no, possible mag-pullback na yan for this week or next week, no? So dito sa price level na to is possible natin pwede anticipate yung pullback move. So if hindi naman mag-hold yan, mag-create pa ng all-time high, tumaas pa yan, pwede yan tumaas pa. So depende sa market sentiment. So kaya always adapt, no, sa fundamentals and market sentiment. So dahil yung gold ay ilang weeks na tayo bullish bias, so mas prefer natin mag-pullback muna and doon tayo maghanap ng buy position. Kagaya dito, no, nag-pullback. Kung titingnan natin yung previous market, no, nag-pullback siya dito and dito tayo naghanap ng buy position. Nag-pullback, naghanap tayo ng buy position, no. And right now, if bullish bias tayo, wait natin mag-pullback muna.
no? Hindi yung magba-buy entry ka sa taas. So ayun yung market update natin sa gold. Tingnan natin sa USD ano nangyari. Sa gold, sa USD naman wala masyadong nangyari, no? Nandito pa rin siya sa price level, no? Between sa key level na ito. So possible mag-consolidate or mag-range lang yan dito sa key level. Wala masyadong movement, no? So same bias, no? Since nag-hold siya above dito sa 103, no? Anticipate natin na continue yung bullish move, no? If mag-pull back higher. Sa USD, wala masyadong ganap, no? Sa Bitcoin naman, same pa rin bias natin na bearish bias. Sa Bitcoin makita natin nag bearish move na siya dito, no? And possible mag-continue yan pababa, i-retest ang 73k key level, no? Pwede rin naman yan mag pullback higher muna, then i-retest ulit yung 91k key level, and dun ulit magkakaroon ng bearish move. So ayun yung market update natin for this week. So, ulitin lang natin sa gold, no? So dapat aware tayo sa mga fundamentals in play, lalo na yung sa tariff, no? Sa economic policy ni Mr. Trump dahil sa trade war tension na nangyayari. Kaya nagkukos ito ng fear sentiment, no? Dahil yan sa tariff, no? Sa tariff, since January, aware na tayo dyan sa policy ni Mr. Trump. Kaya ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias, no? So makita natin dito yung trade natin, lagay natin. So date ngayon ay March 31. So kapag nag-trade tayo, mag-journal tayo ng mga entry natin, no? Pwede natin i-journal to, no? So market is gold, buy position trending, setup, lower time frame control. Then key level naman, since below siya. So yung key level natin dito is below siya ng key level, no? Yung nag-entry tayo. So buy confirmation natin yan, no? So price below key level, ayan. Then mga 10 PM siya nangyari at 10:30. And check natin yung economic data report if meron tayong key data, no? So meron tayong Chicago PMI kanina, no? Optimistic sa gold. So optimistic sa USD pala, no? Kaya bumaksak ang gold market. So makita natin yung pullback, no? Sa higher time frame, nag-pullback siya sa all-time high. And makita natin yung bearish move kanina, no? During sa New York session open. So dahil yan sa key data report, no? And market sentiment kanina. So lagay natin dito PMI sa fundamentals, then optimistic. Pero mostly price in na, kaya tumaas pa rin yung gold market. Confirmation oversold. So makita natin oversold siya. Kanina sa 5 minutes time frame nandito siya sa OS level, no? Kaya makita natin tumaas ang gold market. And napag-scalp tayo ng buy, 50 pips yan. Then if nag-hold ka ng trade, makita natin dito almost 200 pips, no? So ayun yung example ng trade natin sa gold today, no? So makita natin yung mga trade natin dito, no? So base, nagjo-journal tayo ng trades para alam natin yung mga confirmation, no? Para pwede natin balikan yung mga previous trades natin, kung ano yung mga bias natin, fundamentals, no? So mostly makita natin market structure. Mostly nagte-trade tayo based sa trend ng market, no? Sinasabayan natin yung continuation ng trend.
And mostly nagbe-base tayo sa key level and fundamentals, no? So, ayun yung gamit ng trading system natin, no? Trading edge sa market, information advantage, no? So, hindi lang tayo naka-base sa technicals, no, or sa charting. So, nagbe-base rin tayo sa market sentiment, fundamentals, no? Dahil ito yung main driver kung bakit gumagalaw yung market, no? Kung bakit tumataas yung gold price. So, dahil yan sa fundamentals and market sentiment, no? So, ayan. So, ulitin lang natin market update natin. Trade idea sa gold. So, mostly anticipation lang to muna ng pullback, no? So, wala tayong trade idea na buy dahil wala pang pullback na nangyari. So, possible yan continue yung bullish move, mag-create ng high, then magpo-pullback lower, and then sa pullback, dun tayo maghanap ng buy entry. No, possible mag-pullback sa 3,100 key level, and dito tayo maghanap ng buy entry, no? If nag-pullback na siya, if nag-hold sa key level, nagkaroon ng bullish momentum, and dun tayo maghanap ng buy entry. So right now, no trade zone tayo dito dahil makita natin yung market is malakas pa rin ang bullish momentum, no? So, pwede kang mag-buy dyan pero napaka-risky mag-buy dahil anytime pwede mag-profit taking ang market, no? Yung profit taking is mabilis na movement yan, no? Ang dami nag-exit ng buy position kaya nagkakaroon ng massive sell side, massive selling pressure, no? So mamaya is monthly closure na, no? So abangan natin yung monthly, mag-end na yung monthly candle na to, makita natin sa monthly time frame is napakalakas ng bullish momentum sa gold, no? So sa April, possible mag-create yan ng upper wick, then create ng bearish pullback move, no? So ayun yung anticipation natin and dun tayo maghanap ng buy position after mag-pullback. So ayun market update natin for this week, no? So sa mga wala pang trading system, no, pwede nyo i-PM, no, para bigyan ko kayo ng access, no? Then may promo rin tayo sa Tickmill Broker. If may account ka, magde-deposit ka lang sa account mo, then possible pwede mo makuha na libre na lang yung trading system and one-on-one coaching session natin. So i-check mo lang itong sa FTA free access, yung mga free educational webinar natin, no, market update, coaching session, no. Then mga previous live trading natin and previous market analysis. So if wala ka pang broker, mag-register ka lang dito sa Tickmill. Makita mo dito, magre-register ka lang. May guide tayo sa YouTube. Makita natin dito sa trading system natin is nag-hold siya. Sa 30 minutes, makita natin yung weakness sa seller, no? Nag-create ng lower wick dito and nag-hold dito, nag-hold above sa key level na ito. Eh makita natin yung bullish move sa gold market. Na possible mag-continue pa yan, no? Possible mag-break ulit taas and continue yung bullish move. So right now wala pa akong entry for scalp, no? Dahil mas prefer natin mag-entry sa best entry position if mag-pullback yan. And dun ulit tayo mag-buy entry. Ayan. So tingnan natin yung economic data report for this week. So kanina meron tayong PMI sa US. Bukas naman meron tayong
interest rate decision sa RBA sa Australia, CPI naman sa Eurozone, PMI sa US and JOLTS job opening, jobs data sa US. Sa Wednesday meron tayong ADP non-farm employment. Sa Thursday naman jobs data, PMI. Sa Friday meron tayong NFP no and unemployment rate. So ayun yung mga key data natin for this week na kailangan natin bantayan. Fundamentals, adapt sa fundamentals and market sentiment. So any more question guys? Tapos na tayo sa live market update.